Ba? No. Magandang umaga po mga kalapatids, mga ka-excellence. Nandito po tayo ulit, October 16, Friday. Same time natin na 10 o'clock. Yan. Meron tayong bagong guest. Actually, unang invite ko pa lang sa kanya, hindi siya nag-atubiling pumayag na i-share sa atin yung mga secret niya at yung kung paano nabuo yung pangalang Bonakid. Ayan, banggitin ko naman muna yung kanya mga achievements. Especially ito for mga PH ito. In 2019, North Derby Race, superset winner siya sa Young Bird. 2018, North Derby Race, fourth placer. Gataran to siya, no? Gataran, Yes. Cagayan, open race. Tapos yung 2017, South Auction winner, South Race, Catbalogan Daybird. 2016, Alcala, Cagayan, North Derby Race, second place. 2015, North Auction winner, second place, Apari. Young Bird back-to-back auction, 2014 and 15. Tapos yung 2014 niya, North Auction winner, second place, Apari, Young Bird. Sa PHA pa lang po yan, no? Marami pa siyang ibang mga achievements sa ibang mga club. Especially nung nag-umpisa siya sa PFC. Nakapaglaro din siya sa NH. Yan. Wala pong iba. Wala pong iba kung hindi ang ating tinatawag na Bonakid, si Jason Bonakid Kaunan. Yan. Magandang umaga, sir. Magandang umaga rin, Sir Victor, and sa mga newbies na nanonood dyan. So, maraming salamat po sa pag-invite dito sa live natin para ma-meet din natin or pwede natin ma-accept yung mga question ng mga newbies na gustong matuto dito sa sports natin. Okay. Maraming salamat, sir, sa pag-unlock sa amin. No? Actually, tayo, weekly, naghahanap tayo mga fanciers na mga winner, na may mga winning bloodlines consistently, nandyan sa top races natin, na willing mag-share ng kanilang mga pamamaraan or sometimes yung mga secret. Sinasabi nila kung ano pinagawa nila sa selection nila, sa breeding nila, training and racing, at kung ano-ano pa, no? Pati yung method ng kanilang paglipad, kung sila'y celibacy, widowhood, natural, mga ganyan. At maraming salamat at hindi mo kami tinanggihan. At yung isang tropa mo, next week, pumayag na rin siya. Next week, Ayan, isusurprise naman natin yung mga nanonood para sa next week natin, guys. At susunod na week naman po, pumayag naman po, first guest ng Rockdam na taga-MMFC. Ayun. Kaya abangan nila kung ano, hindi ko pa sabihin kung sino yung guest natin. Ngayong araw na to, yung mga sikreto muna ni Bonakid alamin natin. Kasi sa akin, sir, medyo may enigma. Ikaw, sa akin, yung pangalan mo, paano ka nag-umpisa, paano nabuo yung pangalan, at bakit tumatak na yung pangalan na Bonakid. Akala ko nga nung una, sir, sabi ko, akala ko nga, nag-model ka ng commercial ng ano. Hindi, miski yung iba yung nakala. Akala ko yung bata rin sa may gatas ng Bonakid. O yan, sir, baka po pwede mong ikwento sa amin paano ka nag-umpisa sa pagkarera or pagpasok sa ilang taong ka na nun. Yun. Ayan. Pakikwento mo lang. So ganito yan, mga kalapatids. Yung father ko kasi, 1980s, isa siyang pigeon puncher. So, isa siya sa nagtatag ng TSP kung saan doon niya kasama yung ninong ko, si Tommy De Vera. So, ako, lahat ng ninong ko sa binyag is mga nag-iibon. And happy ako. Why? Kasi 2004, 2005, 2006, inabot ko pa yung mga ninong ko at nakalaro ko pa sila. Naging kalaban ko sila sa pigeon sports. So, ganito yan. Kwento ko sa Sir Victor, 2003 na mag-start ako sa PFC. Unang tayo ng PFC, all bird category that time. Then 2004 na maglabas ang PFC ng Young Bird,
At their age, 16 years old, ako nung time na yon, nagawa ko ng manalo sa PFC being second place Ilagan, 1 and 2 Gigaraw champion. So, ako yung pinakabatang member that time. So, nung time na yon, maraming natuwa. Ganon din yung mga ninong ko. Why? Kasi, alam mo yon, napakasimple na mga tinuro sa akin ni Ninong Tommy De Vera that time. In-apply ko siya. Sinabay ko sa pag-aaral ko noong time na yon. So, that time ng nursing ako, naging madali sa akin yung kung paano ko i-apply yung mga gamot. So, doon nga pumapasok yung tinatawag kong 3R, yung right drug, right dose, right time. So, yung Pigeon Sports, naging madali para sa akin kasi yun nga, sa gabay ng ninong ko, tsaka ng kaibigan ko na si paring Ricky Chuaquico. So, yung pagiging Bona Kid, dahil nga bata ako nung time na yun sa PFC, na winner, and then nung pumasok ako sa PHA 2013, ako rin yung pinakabatang member ng PHA. So, nung 2014 and 15, nagawa kong manalo being back-to-back auction winner, second place apari. Ang dami nagbansag sa akin sa Facebook na Bona Kid. So, nung una hindi ko pinapansin, sabi kasi daw nila, batang may laban. Kasi syempre, alam mo naman, pagdating sa PHA, mga professor yung kalaban natin dyan, mga veterano talaga yan. Yun yung mga idol eh. So, rookie lang tayo dyan until now. So, hanggang sa yun na, nakasanayan na ng mga puncher na tawagin ako Bona Kid, pinanindigan ko na ayun, pinatato ko na rin sa katawan ko. Yung Bona Kid na yan. Hindi naman sir tumatawag ang Bona Kid sa'yo. Hindi naman tumatawag yung Bona Kid. Hindi, I mean, Nagulat kasi sila. yung pangalan, kung ginagamit mo, di ba, baka meron silang right dyan. Wala. Wala naman, Sir Victor. Tapos, ayun, sir, kung sa paglalaro mo sa PHA, share mo nga sa amin, sir, kasi ako, meron akong plans na maglaro sa PHA. Na nabanggit sa akin ng ibang mga tropa na mga taga-PHA kung paano. O ngayon, sir, baka po, since ikaw yung member, wala pang nag-share po sa atin yan sa mga webinars po natin. Ipaki-share niyo naman, sir, kung ano po, kung paano po ano po yung mga requirements. May lot size po ba? Kailangan po ba yung lot size? Yes. Sige, so ganito yan. So, ganito yan mga kalapatids kung paano makasali sa PHA. Alam nyo, napakaswerte ko nung time na yon. 2013, nang pumasok ako dyan, that time, ang presidente namin is si Mr. Jaime Jimmy Lim. At hawak ng Big 3 ang namamalakad that time ng PHA. So, alam naman natin na yung Big 3 is malapit yan sa mga Pinoy. So, and kumpare ko pa si paring Egayap. So, nung nagpasok, nung gusto kong sumali sa PHA, agad ko nilapitan si paring Egayap para mag-fill up ako ng form, and then sabi lang niya, basta wala kang naman bad record sa mga previous club kung saan ka naglalaro dati, go ahead. Basta kaya mo makapag-provide ng clock. Yan ang number 1 requirements kasi sa PHA eh. Makapag-provide ka muna ng clock at GPS. And then, syempre, alam naman natin, yung ring sa PHA is medyo may kamahalan. So, pag kaya mo i-provide, walang problema. Agad-agad naman makakapagpa-member sa PHA. So, naging madali yun sa akin dahil sa tulong ng mga ni paring Egayap. So, diyan kaya ako nakapag-member. Pero yung pagiging mahigpit, hindi ko nakita yun eh. Loft size, wala naman. Kasi that time na lumaro sa PHA, ang loft size ko is 6x6. Yun lang. 6x6 lang. Di ba? Napakaliit. Nasa bubong pa. 20 birds lang kasya doon, no? Yes. 25. Ganyan lang. So, syempre, since bago ka sa PHA, may ano po? Perimeter, sir, di ba meron silang radius, parang from Luneta Park. Kung di nagkakamali, 30 kilometers radius. So, dito hanggang
may naano rin sila gaya ng Cavite, although pwedeng pumasok pero bawal, di ba? Mm. So, yan nga yung Okay. ibang nagiging question natin. Nagiging question, bakit yung mga taga Cavite raw hindi maka-join sa PHA? So, hindi ko lang, yung regarding sa radius na yan, basta yun lang, 30 kilometers, pero yung exact na ano, PHA na nila, sa PHA na nila pwede malaman yun. Kung hanggang saan yung pwede makalaro. Ang pinaka malayong member sa South na nakita ko, Mr. Jeritan. Kasi halos malapit siya rin sa may sukat highway Paranaque, yun. So siya yung nakita ko pinakamalayong member namin sa PHA pagdating sa South. Then pag North naman, ang nakita kong pinakamalayong member namin dyan, si ano ba name nito? Mr. James Lee C. So taga Mikawayan yun May Kawayan, Bulacan. Pero pasok So yun, pa rin. pasok, yes, opo. Yeah. O yan, So yun lang. thank you, sir. Thank you, So, pagka may mga question yung mga viewers natin, pwede sila magtanong ha, Sir Victor. O yun. Ay, nga pala, teka, hindi ko napipindot yung comments. Ayan, basahin Oo. muna natin. Ang dami na pala ng... O yun, ito, nagbabasa rin ako ngayon, Sir Victor. So, Ayan. yung maraming gusto magpabati. Ayan, may viewers Sige, na sir. dito from Samplaro. Si ano, yung kaibigan ko rito, si Sir Joe Botso. And then, si Mark Rigor, Joseph Antigua, ayan. Tsaka binabati ko yung mga taga IRPS, Iloilo. Ayan, sila Sir Gilbert Tan and Sterling. Ayan. Sige, sir. Tuloy Wala, mo pa, sir. ang dami na pala nagpapabati. Sorry, ang ilang ako tumingin ng mga comment natin ha. So, binabati ko rin yung kaibigan ko dyan sa Pangasinan, si Marlon Carino, ayan. Sino pa ba? Ang dami, hindi ko kayo may isa-isa. Pwede kayo magtanong, sasagutin namin ni Sir Victor dito sa live natin. Huwag po kayo mahiya. And go ahead, Sir Victor. Ito, yung sila Jeff Laksa, good morning. Sila Marvino, Lex Lop, Botay, Robles, yung mga taga-Manggaan, good morning. Randy Pineda, Arnie Lop, Nash, Jonas, Billy, Russell Duenas, Andayan Brothers Lop, El Presidente. Good morning, sir. Parang nag-birthday ka, El Presidente. Happy birthday. Lawayap Marlon, Alexander Versilla, Carlo Pagwirigan Salazar, Manolo Tombocon, Combine Lop Cariaga, Tigatik Lop, yan, si Bray Montemayor, Marlon Carino, JB Mamamon Galang, Romnick Kutamora, Winston Lop. Nabaon tayo, sir. Ang dami nito. Flores Agustin. Hindi natin napansin. Actually, may mga nagtatanong na rin, Sir Victor. May tanong ka na ba dyan, sir? May nagtatanong may isa rito Sir, anong sikreto para sa malayong karera tulad ng mga MacArthur race? Sana masagot mo, sir. Yan. So, pwede na ba natin pag-usapan yan, Sir Victor? Ayan. Dadating tayo dyan, sir. Mag-umpisa muna natin. Kasi malamang ang sasagot mo dyan, umpisahan din natin sa breeding. Yes, diba, yes. Sir? So, yes. So, mamaya, Sir Combine Lop, sasagutin natin yung tanong mo. Wait lang, sir. Kung paano po magpawi ng malalayo. With Jason. Sige, sir. Bati ka muna. Ayun. So, binabati ko yung partner ko dyan sa Cavite, yung best friend ko, si Froilan Tisigan. And then, syempre, yung partner ko sa Pigeon Sports din ngayon na si Tommy So. Then, meron akong ka-partner, nag-entry ako sa One Love Race sa may Thailand, si Mark Vicente from Lawag. Ayan, siya yung partner ko naman dyan. Saka sa NHPC naman, naka-partner ko naman dyan, si E-Boy. Ayan.
So, nasa ibang bansa yung mga yan eh. Ah, So, dito kaya sa, maraming sa loob salamat ko, po sa parang, inyo. Ano, sir? Parang one loop race dito, pa dyan sa loop mo. parang oo, may mga, hindi mo mahindihan, syempre, mga kaibigan, ayan, so nagpapalipad din sila sa akin. Since walang Ah, time, kasi nga, nagbabarko sila, ayan, so walang problema doon. Basta mm. yung, dito, nag-share naman sila sa feeds, sa expenses, yan, training. Wala naman silang Ayan. pagkukulang doon, kaya okay naman. Na, nabanggit mo, sir, si Sir Tommy. So, matunog na sa tenga ko yan. Matagal na eh. Alam na sikat na po yung stage niya na Yung line. special board niya. Kasi pati sa RRPC, maraming mga fans here doon na Tommy Shaw gamit. Actually, yung mga, alam kong mga tumatawid ng RRPC, mga Tommy Shaw eh. Pero Oo. hindi pa kami Marami. nag-meet. Hindi ko rin alam yung tsura ni Sir Tommy. Yes, 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 sir. yes. Oo. Eh, sir, Si Sir itigil ko Tommy, ng ano, bigyan lang natin ay, sila ng itong mga idea. ano natin, sila Eluday, Gerald Franzuela, Paolo Ellison, Jerry Bansil, Olbat Serot, Jeff Conlo, si Edwin Fernandez, Gerald Franzuela ulit, Arnilop, si Obico Gibe. Sir Gibe, good morning. Si Sir Mike McCoy, nanonood sa Singapore. Jobot, Jobot Solop, si Mark Yes, si Ringon, Jobot. ay, mga regular natin. Joseph Antigua. Ayan. Yun sir, tuloy mo nga sir yung kwento mo kanina, yung curiosity ko about kay Mr. Tommy. So, Ayun. Bali, kay Sir Tommy, kasi kadalasan kasi kulay black, akala nila special boat lang. Pero para alam na rin ng iba, kasi yan din yung kadalasan tanong sa akin sa loob ko eh. Actually, si Sir Tommy, tatlo yan, tatlong lines yan na binlend na. Biberman, Vandenbroek, special bout. So, tatlo yan. Kung tawagin ni Sir Tommy, so, 3 lines. Kaya yung iba, during breeding, nagugulat. Blue bar yung nakuha nilang ibon ni Tommy, maglalabas ng checkered or black velvet. Kasi, pintado na po ni Sir Tommy. And for, sa tatlong dekada na pag-iibon ni Tommy, so, doon at doon lang umiikot yung bloodlines niya. Meron man siyang in-infuse, mangilan-ngilan lang na ibon, gaya ng silver toy. So, yung silver toy, nung pinasok niya sa linyada niya, yun yung nag-solo champion maasim natin niya sa PHA. okay. Ayun. And then, meron din siyang, marami na rin puncher na humahawak ng ng ibon ni Sir Tommy. So, kadalasan napapansin ko, pinangi-impuse nila sa mga bloodlines nila kasi syempre alam natin taon-taon meron tayong MacArthur race and then yung ibang club nagkakaroon pa ng mga invitational race gaya ng Abuyog or Maasin. So yun yung nagiging mindset ng ibang puncher na impuse natin ng ibon ni Tommy dahil proven long distance. Ako, oo, sa sarili ko nakita ko talaga yung ibon ni Tommy, proven sa malayuan, may lakas ng pangangatawan. Lalo na yung mga hard race, yan, diyan ko nakikita yan. Talagang yearly, nagato katbalogan. Yes, hindi mo masisiro sa global lang talaga nakakadisgrasyahan eh. Pauli na sir, nung sasabihin mo na kasi yung tatlong line ni Tommy, so, naputol yung yes. Dito, kaya hindi ko narinig eh. Ano ba yun sir yung tatlo? Yung tatlong dice niya na tinimpla is yung Vandenbroek, Biberman, special bout. So, Okay. yung special bout niya, nag-start yan kay Sir Victor Lim, 6022. Okay. And then yung Vandenbroek niya from kay Uncle Cha. Siyempre, alam naman natin si Mr. Cha. Siya yung isa sa mga unang mga nagpaparating ng mga Vandenbroek dito sa Pilipinas talaga yan. 1960s pa lang, 70s. Meron na yan. So, nung pumasok si Sir Tommy, diyan siya nag-start. And then, naging maganda naman yung panimula niya. Kasi, gaya ko, may mga gumabay po sa kanya. Pero yun nga, mas nakilala si Tommy So sa mga malalayo. Yeah. Ano, sir? Sabi ko, napakaswerte nyo kasi
nag-umpisa kayo ng tama agad. Merong mga tao Oo, na nasa paligid mo gumabay. na Yes, oo. oo, naggabay. Sa aking experience kasi, sir, medyo matagal yung naging improvement or yung progress. Lalo na, speaking for myself, yung sa aking sariling pagkakalapate sa loob ko, dahil sariling sikap kami. Yung pagkuha nga ng Yes. kalapate sa iba-ibang fancier, napakahirap. Tapos, siyempre, not unlike ngayon, lahat ng information nasa FB na, nasa YouTube. Lahat ng bloodlines, kung gusto mong makakuha, may access ka naman kahit kanino. Basta kaya mo yung Yes, diba? kaya mo bumili ng ibon. Ano lang yan? dati, hindi sa napakahirap. Noong time ko rin, Ayun, Sir Victor, nahirapan din ako makapag-ipon ng foundation bird na gagamitin ko. Kasi noong time na yun, nag-aaral pa ako, estudyante pa ako eh. Hindi ko pa kayang bumili ng mga mamahaling ibon sa mga idol natin na PHA eh. So, maswerte ako, naregaluhan lang ako ng isang ibon ng ninong ko ni Tommy De Vera, yung Percy Brown niya. And then, nung time na high school kasi ako, tambay ako sa Arangke. So, namimili rin ako sa Arangke. Hanggang sa na-meet ko yung isang... hindi ka, pag hindi ka dumaan sa Arangke at Cartemar, di ba? So, dampot din tayo dati. So, doon ko na-meet yung pinakaunang punchier na nakuhanan ko ng Mariano Lines. Taga-Tondo siya si Bernard Perales. So, nung nakakuha ko sa kanya, bumibili ako, kasi suki niya na ako sa Arangke eh. Lahat ng dinadala niya sa Arangke, binibili ko. So, hanggang sa nakitaan niya ako na yung willingness ko ba, or yung talagang desidido kong kumarera, sabi niya sa akin ni Bernard, talaga ba gusto mong kumarera? Sabi ko, oo. Sabi ko sa kanya gano'n. Tara, sama ka sa bahay ko. Sinama niya ako sa may Wanduna sa Tondo. So, doon ko nakita, siya, veteranong punchier at multiple winners club ng aking ninong. Sa PSP siya lumalaro. So, napakahusay niyang punchier. So, nakita ko talaga yung mga trophies niya, napakadami. Hanggang sabi niya, eto, sige, binigay niya ako ng mga, hindi binigay, binili ko pa rin. Binentahan niya ako ng mga mahuhusay niyang Mariano Lines. So, doon ako nag-start. Tommy De Vera, kinuros ko sa mga Mariano Lines ni Bernard Perales. And then, si Ninong Tom, dahil nga makulit ako, kasi dami kong tanong kay Ninong Tom, Ninong, ano bang gagawin ko pag karera, ganyan-ganyan. So, ang ginawa ng Ninong ko, nakulitan sa akin, binigay sa akin yung mga libro niya. So, nasa akin yung mga libro ni Ninong. Alam mo yun, naka-highlights na, i-apply ko na lang talaga sa ibon. Ayun. Talagang napakaswerte mo, sir. Kasi sa pagpunta pa lang sa Arangke, na-chepo ka na ng tamang tao. Yes. Nung ako nagpupunta doon, meron ako na-chismis na wag na ako pumasok. Antayin ko daw yung mga nagdadala lang. Oo, yung nagdadala. Tapos dito ako kumuha. Wala, sir, ako na-chepo ang ganun. Dahil ang lapit ko rin sa Arangke, nang matuklasan ko yan kasi, sir, nag-aaral ako sa UST. Tapos yung sa kaklase ko, yung bahay niya, nandiyan lang sa tumang na Arangke. Kaya natuklasan ko. Pero naalala ko nga, nung nagka-college ako, yung kalapati ko, dinadala ko sa UST. Tapos papakawalan ko doon sa fifth floor. Oo, ganun ang atin ko. Pero hindi pa ako makakarera nun. Kasi nga yung mga lahi-lahi nun, hindi ko pa sigurado eh. Dahil puro may apelido yung mga kalapati ko dati. Puro daw. Yes. Daw lines. Mga daw lines. Yan. Tapos yung UST, 45 minutes kinukuha from UST to Pasig. So, parang San Leonardo na yan, boss Never siya. Kaya nga, ganun din yun. Kaya nga, pag narinig ko yung kwento mo, ito napakaswerte mo kasi hindi ganun yung mga pinagdaanan. Hindi, alam mo kung saan pa natuwa, Sir Victor, doon kay Bernard, Nung bumili ako sa kanya, siya yung nag-member sa akin sa PFC. Hindi lang basta ako nakabili sa kanya nung time na yun eh. Nung naging member na ako ng PFC, dahil bata pa nga ako, ginabayan niya ako. Alam mo yun, yung from Wanduna sa Tondo, halos araw-araw siyang pumupunta sa loob para lang i-check yung condition ng ibon na tinuturo niya sa akin kung talaga bang ginagawa ko.
O yun, natuwa naman siya. Unang taon namin nun sa PFC winner kagad. Kaya, Hindi, tsaka sir, yun, sobrang kong tamang-tama. pinasasalamatan yun si Bernard Perales talaga. Maraming salamat, Sir Bernard. No? Tsaka ano yun, sir, ha? Kung siya ang nagdala sa iyo sa club, sa akin, guarantee yun na hindi siya makapapahiya. Na yung ibinigay niya sa yung line, sigurado ka. Alam mo Yes, yun, yes. hindi ka niya nalagay sa karera kung alam niya na ang binigay niya sa iyo, hindi class A, di ba? Pucho-pucho lang, oo. Oo, talagang maganda ang puso niya si Sir Bernard. Maraming Bernard, salamat. yes. Sir, may mga pa-shoutout tayo, no? Pa-atras tayo, kailangan sila, Saber. Mark X. Tilay. Yan, sila Mark. Ayan. Tyler Vicente, Michael Pimentel, Adolfo Rodolfo, Michael Kahuraw, Yuri CJ, Christy Pono Suico, Rico Dalaten, Gilbert Ayan, Tan. Sir Victor, yung Mark Kyler Vicente, siya yung partner ko sa One Love Race sa Tagalawag. Ayan. So, kahit nasa lawag yan, active na puncher yan, yung sa taga-alaga dito sa lawag. Ayan, so, partner Vicente yan, good luck. Keep safe yan sa kung nasaan ka man. Then, binabati ko po si Mon. Yung taga Bacolod. So, Corpus family, yan. So, sila na kasi sa akin pagka napapabisit ako dyan sa may Bacolod. Binabati ko rin si sino ba to? Ang dami. Yan, Sir Gilbert Tan from Iloilo. Napakabait na tao niyan. Kilala niya ni Doc AJ, si Sir Gilbert. Mas Gilbert, ingat po palagi dyan. Ayan, regards na lang po sa family mo. So, binabati ko rin po si Rico Dalanten Honrada, Michael Pimentel. Rico. Ayan, nanonood din yung kaibigan natin yan, si Xavier Mark. Ayan, malapit kay Boss Rickson Asilum. Idol natin yan. Tansky, Nat. Yan, good morning. Shout out. Doon sa mga club ng, ako natin ng mga shout out sa club ng LRPS, IBRPC, IRPC, IRPCC. Ang dami na, Iloilo. Kaya Gilbert Tan. Pati ito, mga team lawag yan, pinapabati ng partner ko. Si Mark Vicente yan. So, binabati ko yung mga tagalawag dyan. So, sana matapos na tong pandemic natin na to para nang sa gayon, makapasyal-pasyal naman. Gusto ko rin makapasyal dyan sa lawag eh. Shoutout sa mga Louisiana, kalapatids. Idol. Sino ba to? Shoutout San Fernando, Pampanga, JB Silop. Ayan. Sir, matapos natin tong ating mga shoutout, umpisahan na natin yung since alam na natin yung kwento ni Bonaki para nag-umpisa. Alam na natin yung mga winnings ni Bonaki from PFC to PHA. Ang kasunod na tanong, sir, paano mo ba ginagawa? Paano ba magkalapati si Bonaki? Paano siya nananalo? Yan. Ano yung mga, kung pwede mo i-share yung mga techniques, programs, method. Saan tayo mag-uumpisa, sir? Ikaw na mamili. Saan mo umpisahan yung topic? Una muna siguro kung paano muna ako mag-alaga ng ibon, Sir Victor. So ako napaka-seren ko kasi pagdating sa loft, Sir Victor, tsaka mga kalapatids na nanonood dyan. So, number one namin na-maintain ko talaga sa loft po is yung cleanliness. So, kasi may ako ang tawag dito, yung pag nakalanghap ako nung nababahing ako eh. Allergy. May allergy. Yung parang pulbos ng kalapate. So ngayon, minsan,
Hindi ako pagka may mga nilulok visit ako minsan, di ko talaga matagalan, makayanan. Pero di ko na sinasabi, nagmamas na lang din ako, no? So yun, maselan ako pagdating sa loob. Then, second, pinoprovide ko lahat ng needs ng ibon, ko, feeds, vitamin supplements, and then, mahilig akong maghipo ng ibon. So, doon ko tinitingnan yung mga binread ko, kung ano yung mga kinalalabasan ng hipo nila at saan ko sila mapapakinabangan. Pero kasi alam mo naman yun, Sir Victor, pagdating sa breeding, may kanya na tayong setup or pamamaraan kung paano tayo mag-breed. Ako, gaya ko, pagka nag-breed ako, pagdating sa pag-prepare, sprint to sprint, long to long. Kasi maraming puncher, ang sinasabi, yung sprint race, para daw yung sprinter nila, i-cross daw nila ng mga pang-long distance para daw dumulo. Pag binasa mo yung nasa libro na binigay sa akin ni Ninong to, hindi talaga. Ako, pagka kumakarera ko taon-taon, kung mapapansin nyo, meron ako mga matutulin din. Pero pag nawala yung mga matutulin ko, okay lang, tanggap ko sa sarili ko kasi naka-design talaga sila for speed, for sprinter lang talaga. Meron din naman ako mga nakaabang na breeding ko na mga pang long distance na dumudulo taon-taon sa karera natin. Ano pa ba? Sa paggagamot, hindi ako masyado magamot, Sir Victor eh. Ayun, sa akin, sir, ito, hihingin ko yung opinion mo. Sige ba? About dito sa isang opinion ko. Di ba, meron tayong separation ng sprint birds at long distance. Ako kasi naniniwala, yung sprint, yung mga speed birds, hindi mo pwede ilayo eh. Di ba? Kasi nasa line nila yung ganung attitude na pag-release, agad, pukpok agad. Yeah. So, kaya sila nagkaroon short endurance kasi nga, bigay buhos agad sila eh. Pero ako naman, naniniwala na yung mga long, pwede mong pabilisin. Yun yung kasi, pwede. Okay, Tama ka. Pero hindi katulad ng sprint, hindi mo kaya talagang ilayo eh. Napakahirap. Not unless, meron na akong narinig na mga Jansen lang na nagtatakloban or basta naglo-long distance. Pero ako naman, naniniwala na yung mga Jansen na kahit nung umpisa pa lang ng line nila kay Jansen, hindi lang siguro reveal o disclose na yung linya merong long distance capability, not purely sprint. Pero ang ginagawa ko nga, sir, kasi nangyari din sa akin yan, sir. Nung mabagal ako, wala akong bilis. Yung nangyari sa'yo. Tapos, lagay ako ng bilis, nawala naman ako magdulo. Kaya, doon ko rin sa nalaman, kung gusto mong meron ka pareho, dapat pareho meron ka. Yun, binaliktad ko ng word. Kung gusto mong meron ka pareho, kailangan pareho meron ka ng sprint. Meron kong pang-sprint, meron kong pang-long. Kasi sa akin, sir, meron na akong line na mabilis. Talagang yun yung nilalaban sa mga fan race, sa mga pooling, sa side bet. Pero ang limit niya, 400 kilometers lang. Yes. Talagang ang ganda lang, hindi siya lumalagpas. Pero meron din naman ako na pang dulo ko talaga, na in-expect ko pagdating ng dulo, yung pamilya na yun, ano naman talaga nangyayari. Kasi sila lang yung mayroong capability na tumagal. Hindi katulad ng mga filter. Kaya, tama yun. Buti yung mga share ko lang ginagawa natin. Isa pa, Sir Victor, share ko sa inyo. Naniniwala rin ako na minsan talaga nasa ibon din. Meron akong ibon, 2 times overall champion. So, nag-overall siya ng 2010, pinahinga ko ng 1 year, nilaban ko ulit. 2012, nilaban ko, overall champion siya. So, ano sasabihin mo doon? Napakahusay. So, yung ibon na yon, since 2 times overall siya, ginawa kong breeder.
Hmm. Nung naging breeder yung 2 times overall na yon, tapatin ko kayo, walang inanak na mahusay. Hmm. So, yung ibon na yon is good racer lamang. Hmm. So, i-share natin sa mga kalapatids natin or sa mga viewers natin, lalong-lalo na sa mga newbies na nanonood, yung pagpili or pagbili ng ibon, hindi porket champion bibili nyo. Kasi ako mismo sa sarili ko, ano yun, ako mismo naglipad, di ba? Iba't ibang hens din ang bumangga sa kanya pero wala talaga siyang pinroduce na mahusay. So, yung background or history na lang na, or yung records na lang ng parents, doon na lang tayo mag-base. So, hindi lahat ng winner nagpo-produce ng winner. So, napakabihira po natin na makakita ng ganyang ibon na winner, producer naman ng winner. So, Sir, tanong. kalapatid. Go, sige. Yung ibon na 2 times overall winner, meron bang kapatid sa iyo? Kapatid, meron. Naging winner din sa nung lumalaro ko sa may ano bang club dati yun? Sa likod ng SM Fairview, dumadayo pa ako noon, nung bata ako ron eh. Kay Sir Dean, hindi ko naman alam kung anong matandaan, kung anong club yun. Mahusay rin. So, winner din, pero hindi ko na nasubukan maging breeder kasi may bumili taga Tugigaraw eh. Okay. Yun yung so, natin, sir. Ang nakikita ko, yung pairing talaga, yung parents. So, nagpo-produce siya ng winner. Pero yung mga winner, minsan, kasi yung nakikita ko, pag nakikita ko sa Facebook, pag winner, binibili ka agad eh. Diba? Inulit mo, sir, yung pairing. Inulit ko yung pairing, hindi na, wala, matanda na. Hanggang sa, nung time na yon. Kasi yun yung binigay sa ni Ninong nung nasa Canada siya eh. Yun yung Surigao lines niya. So, binangga ako sa Vandenbroek nung time na yon. Sir, may mga bumabati sa'yo. Si Homer. Si H. Pigeon Law. Si Homer yan, di ba, sir? Homer Pableo. Yes. Yan yung photographer natin ng mga ng ibon natin. So, shout out sa'yo, Sir Homer. Ayan. Good morning, sir. Ayan. Sir Red Leon. Jupiter. Dwight Friday Guide. Ayan. Jojo. Paano pronounce to? Ayan, binabati ko rin binabati ko rin yung kaibigan natin dyan sa Isabela, si Sir Gian Beltran Cabarloc. Ayan, napakahusay na puncher niya. Newbie lang yan, Sir Victor, pero nangaharang na kaagad yan. Si Gian Beltran? Si Gian Beltran. Harang yan. Sir. Kilala ko rin yan, sir. Nagpunta na sa loft yan eh. Nagkita kami niyan, sir, sa Tumawini, Isabela. Yan, yes. Tsaka mahuhusay yung niya, yung manok niya. Naregaluhan ako niyan. Ni Sir Gian yan. Dami na pala nagpapabati. Si June Domingo. Sir, may mga... Ito, basahin ko na yung question. Sige po, go ahead. Boss, pag malakas ang ulan, pwede po ba mag-force fly, low fly, o wag palabasin? Another question, yung mga flushing and cleansing for manok, maganda din po gamitin o dapat pang kalapati lang? Yan, ang una niyan tanong, kung malakas daw ulan, pwede bang magpalabas ng ibon? Yung pangalawa, yung flushing ng pangmanok, yung mga gamot ng pangmanok, pwede rin daw bang pang kalapati? Siguro for me, sa question na Sir Victor, kung alam natin malakas yung ulan, wag po natin paikutin pa yung ibon. Kasi unang-una, pwede sila maaksidente. During low flying, yes, nilipad naman yung ibon eh. Ang problema minsan, pagka zero visibility na yung ulan, hindi natin may iwasan, halos wala na makita yung ibon, doon na-aksidente, sumasalpok sila sa mga high tension wire. Second, pwede pang sipunin yung mga alaga natin eh. So during conditioning preparation para sa karera, baka biglang mawala pa sa ayos yung alaga mo. So yun lang, iwasan na ho natin magpaikot pag malakas yung ulan. Huwag natin pahirapan yung ibon. Pag nagko-condition tayo,
bigyan natin sila ng sapat na pahinga. Nang sa ganun, hindi kagad mapagod yung mga muscle nila. May right time naman ng pagpapalipad sa ating mga alaga. Yan. Ayan, sir. Eh, yung sa, gamot ng pangmanok, o pangkalapati lang. Napansin ko yung mga gamot ng pangmanok. Medyo malalaki yung size eh. So, mas okay gamitin natin pangkalapati. Available naman sa lahat ng poultry supply yung mga pang-cleansing na ng kalapati. Nandiyan yung siyempre yung product ng Excellent. So, pag may cleansing ka, meron naman silang doxycycline, pang salmonella, anti-cancer. So, kompleto yan. Kahit saan poultry supply, makakabili kayo. For racing pigeon. Ayan, yan. Oh, yan. Eh, yung ako, sir, sagutin ko yung pagpapalabas ng kasi maraming beses na napag-usapan yan sa mga kwentuhan ng tropa sa club, kwentuhan dyan sa loading station, yung nagpapalabas ng umuulan, sinasanay doon nila yung ibon nila. Yeah. Especially, for North. Pero sa akin po, kasi maraming chance na yung ibon niya ma-aksidente, especially kung malakas. Alam niyo naman, pag nabasa yung balahibo niya, hindi yan makakalipad. Yes, yung ibon, nag-absorb ng water, yes, oo. Especially, pag malakas ang ulan, malakas din ang hangin. Pag yan na itulak sa hindi tamang lugar, yari din yung ibon. Kung sasanayin niyo yung ibon na masanay sa ulan, actually, tayo, mag-release tayo ng North, ng ibon sa liberation site, nang hindi naman umuulan. Tapos yes, ang ibon na pag on the way ho, nakita nila may ulan dito, umiiwas naman siya. Umiiwas, yes, oo. May mga ilan sumusugod din talaga. Not unless malapit na sila at umuulan talaga doon sa lot nila. Talagang susugod nila. Yes, oo. Pero pwede naman magpakawala, pero yung mahinang ulan lang, yung ambon-ambon lang, yan, pwede yan. Pero pag malakas ulan, wag na. Iwasan na ho natin yan. Tungkol naman doon sa gamot na pangmanok at pangkalapate, syempre mas magaling yung pangkalapate na. Kasi po, yung dosage doon, sinakto na sa size ng kalapate. Yung kung manok, katulad ng Amtil, ako siya, gumagamit ako ng Amtil. Tinatama ko rin yung dosage. Ang tamang dosage kasi ng Amtil, kalapate, kalahating tablet. Pero itinatama ko rin yung kung mag-ilan ang kailangan. Ngayon, kung alam ko ng medyo medyo grabe na yung one eye gold niya, kunwari, sobrang maganong eyelid. Isang buo na yung pinibigay ko doon, sir. Paniwala kayo sa akin, hindi overdose ang isang buong Amtil dahil na-tested ko na. Tsaka mas mabilis. First day pa lang, actually, natutuyo na siya. Tapos hanggang 3 days lang ako. Tapos na yun. Pag Amtil ginamit ko. Pag Doxy Plus, pinapaabot ko ng 5 to 7 days. Ganyan yung ginagawa ko. Pero sa yung tanong niya kung pangmanok o pangkalapate, syempre, doon tayo. Pangkalapate na lang. Pangkalapate na. Para sinakto na nga. Talaga yung pang-ibon. Dahil pang tanong ata sa atin, Sir Victor. Delay. Hello. Medyo naghang. Okay. Nawala ko yung si Sir Victor. Ayan. Sorry. Narinig ko ba yung tanong ko, sir? Merong nag-post kanina, nagtatanong, anong distance daw yung unang mong toss pag nagte-training ka? Oo. Well, ako sinusunod ko yung tinuro sa akin ng ninong ko eh. Yun yung guide din ng sa Joe Rotondo na book talaga. So, totoo naman yun. Ako, nag-start akong bumitaw 60 kilometers. Simula sa loop ko. Talaga? Agad, oo. Talagang Joe Rotondo, ha? Strict Joe Rotondo. Oo, kasi kaya nga pag binasa mo yung libro na yun, minsan sasabihin mo, ang dami ko palang ikakad sa loop ko, ang dami ko palang babaguhin, yes. So, yan sir, matanong ko lang, no? Since nabanggit mo yung 50 kilometers o 60 kilometers ng Joe Rotondo, yung first toss.
Dahil ang explanation ni Jonathan ko dyan, pag nag-ranging naman ng ibon, umaabot sila ng 30 kilometers na radius. Yes. So, yung 60 o 50, talagang almost double lang ng daily routine nila at walang problema. Ngayon, sinabi din ni Jonathan na i-release mo yung ibon regardless kung umuulan o umaaraw. Kasi sabi niya, hindi nila kaya umuwi ng 50 kilometers nang umuulan, wala silang karapatang what more pa yung umuwi ng malayo. Yes, Oo, di ba? Ganito yan, isa sa aspect din ng selection mo. Ano pa yan, bakit 60 kilometers? Tama ka, pag naglo-low play tayo yung number one, yung pag nasa taas na kasi yung kalapate natin, yung field of vision, yung napakalawak na eh. So, lagi natin tatandaan, sa araw-araw natin silang pinapaloplay or pinaparonda, meron silang araw-araw na natatandaan. So, 60 kilometers tayo nagbibitaw. Minsan nga, may kita mo sa Facebook, may mga nagko-comment, Sir, nagpakawala ako, parang 15 or 10 kilometers lang, nawala pa yung kalapate. Actually, hindi nawawala yung kalapate, naging mayabang. Kasi, anong nangyayari dyan, alam ko, overconfidence. Alam ko na to eh, nagliwaliw pa hanggang sa yon, na disgrasya pa nawala. So, tsaka hindi mo develop yung homing instinct ng ibon pag malapit eh. So, pag pinakawala mo siya, paghanapin mo siya. So, 60 kilometers, first toast. Pag takot kayo, huwag mo lang talagang Takasan na ng loob. Medyo nagtataka rin ako dyan, Kasi si Joe Rotondo, sa Amerika din siya di ba? Although Hispanic yung lahi niya, pero sa Amerika siya nagkarera. Pero ngayon, sa Amerika, ang culture nila sa pagtitraining, talagang napakalapit. Di ba? 2 kilometers, 3 kilometers, gano'n sila mag-train. Yes, hindi natin sila yun ang sistema nila. Dito sa Pilipinas, iba. Tama yung sinasabi mo, pag umangat ang ibon, nakikita nila yung paligid. Meron akong nabasa na nakalagay na actual fact na ang kalapate on a clear day, nakakakita sila ng 100 kilometers away. So, talagang napakaliit ng 60 kilometers. Kung kita nila yung 100 kilometers. Kunwari, example, from dito sa atin, kita niya na yung Mount Arayat, dun sa Arayat. So, di ba, sir? So, yun, medyo 70 kilometers yun. Dito nga, Sir Victor, pag umakit sa loop ko, at walang pagkita ko Arayat bundok di ba? Kita mo. Kalapating, kitang-kita nila yun Saan lang ba yung 60 kilometers ko dito? San Miguel, Bulacan. Tsaka napakalinaw ng mata ng kalapate. Kung alam ko na experience ng mga ng mga fancier. Mas nauna lang nakikita ang ibon kaysa sa atin, lalo na karera or merong lawin. Hindi nga natin nakikita may lawin, pero sila agad kita agad nila. Yes. Diba? Ganun kalinaw yung mga mata nila. Pero ayun dyan, medyo rin ako dyan, sir. Tama rin yung pwede ka naman mag-toss talaga ng 50 dahil sa field of vision, sa ranging nila daily, talagang kita nila yun at nagagalawan nila yung perimeter. Ayan. Tsaka, yun ang pagte-training ko. Wala naman talagang nawawala, di ba? Not unless may selection na agad. Kung mahina ka, mawala ka na. Ganun lang, di ba? Tama. So, doon pa lang, may kita mo na kung sino yung, kakain pa ng yan, di ba? Papatukay mo pa ng masarap, wala rin pala. So, yun, nagbibitaw ako sa 60 kilometers, 3 times sa isang linggo. Then, next following week, 3 times ako ng 80 kilometers. Third week, 3 times ng 120 kilometers. So, yan yung training strategy na ginagawa ko pagka lumalaban ako sa karera. 60, 80, 100. Gano'n ba, sir? 60, 80, 120. 120. 120 ko. Ang 120 ko sa Jose Nueva Ecija. So, umalis ako ng 3:30 ng madaling araw para bumiyahe. So, yun nga, sabi ko nga sa'yo, Sir Victor, dito sa sports na to, kung akong tatanungin nila, hindi ako masyadong magamot sa ibon.
Yung gamot kasi supportive lang naman yan para ma-maintain natin yung top condition ng ating mga alagang kalapate. Pero ang pinaka-secret talaga is training. Tama. Bumang, bumangon ka na madaling araw, bumiyahe ka. Tulungan mo yung ibon. Huwag kang umasa sa club training. Para pag nanalo ka, hindi tsamba. Nanalo ka kasi ginawa mo yung part mo. Nanalo ka kasi tinulungan mo yung ibon mo. Diba? Yun lang po yun. Yung tsamba, word of humble na lang yun eh. Mas masarap yung, kaya ka nanalo kasi nagsakripisyo ka. Tinulungan mo yung kalapati mong nanalo. Kaya sir, natuloy mo ba yung ano? Napasensya na kayo, Yes, naputol. yes. Natuloy ko naman. Yun. Yung, ano ba yung huling? Ang dami ko na na-miss, sir. Hello, Sir Jason. dami na rin dami na rin nagtatanong sa atin sa Victor. Ito sir, meron akong gustong sagutin kasi ito, karamihan, hindi alam ng karamihang fancier to, no? Galing kay Joseph Sanchez. Mga idol, ano po kaya gamot sa ibon na nagkaroon ng bukol sa gitnang pakpak? Matigas na bukol, hindi siya makalipad. Alam mo sir yan, na-experience mo na ba yan? Hindi ko pa na-experience yung nagkaroon ng bukol. Pero yung hindi niya maangat yung yung pakpak, yun ang mga na-experience ko. Dalawang factor. Una, pwedeng na aksidente sa loob ng loop, sumama sa bakal, or may salmonella yung ibon. Kasi yung isa sa sign ng salmonella yung hindi na makalipad yung kalapate. Pero yung bukol, ito sir, hindi ko pa na-try eh. Tingin kong sinasabi niyang bukol, ano mo, Sir Joseph Sanchez, yung bukol na sinasabi mo, parang namamaga yung siko nung kanang pakpak, malamang yan, kanang pakpak ng kalapate. Kung gano'n ang nangyayari, sir, baka may pasayon. Isang sign yan, sir, ng coccidiosis. Marami kasi hindi naniniwala sa ating pigeon industry na ang kalapate daw, hindi daw nagkaka-coccidiosis. Pero, hindi po totoo yan. Nagkaka-coccidiosis po ang kalapate. At isa yan sa solid sign na yung ibon may coccidiosis. Ngayon, ano po yung gagamot natin dyan? Dito po sa RACDAB, wala po kaming product pa na nakadirekta sa coccidiosis. Pero meron po kami sa game fowl. Yung pong aking nire-recommend na Tepox. Tepox po para sa manok yon. Pero yung dosage po nun, sundin nyo lang po, ganun din naman po, tama yung magiging dosage nila sa kalapate. Yung isang sachet para sa isang galon ang nakalagay doon. So, 4 na litro na yon. Marami-raming tubig na yun na iinumin nila. Tsaka mura lang po yun. Yun din po yung nire-recommend ko kadalasan pag gagamot tayo ng secondary infection para sa adeno. At napakagaling po ng gamot na yan. Kung tatanungin niyo po, nagagawa pa tayo ng pangkalapate yung Tepox. Sa tingin ko po, hindi na. Kasi ang maiiba lang po niyan dito sa amin sa loob ng Excellence, yung sales niyan, mapupunta sa kalapate. So, hindi na po kailangan dahil since nandyan na yan at tama naman po yung dose at iisang company naman po kami, hindi na kailangan, ipopromote na lang po natin yan. Napakaganda sa ibon yung Tepox na yan. Isa po yan sa mga ginagamit natin pang maintenance din dito sa one lot race natin sa EBL. Yan. Pag kailangan natin gumamit yan, gagamit tayo yan. Available din ng Broxetil. Yung mga powder para sa alam niyo naman, kasi pag one lot race, communal, no? Pag not unless konti merong sipon o sineseparate po natin. Pero pag kailangan flushing sa maramihan, doon tayo sa pantubig. So, either sinusubukan natin yan ilagay sa tubig. Pag ayaw inumin, nilalagay po natin yan sa patoka. So, sa patoka po, binabinderan natin ng Liberator or Cisco. Hindi na po sila nag-aalang ng kainin. Yung antibiotic man yan o anti-protozoal. Maayos po yan. Tama pa sir, yung si Joseph Sanchez, magod ba sir? Yes, Sir Joseph Sanchez from Batangan.
O, Pag busy po ba sir, sa work? kanan po. Kanan po. Share natin sa mga kalapatids. Pag meron pong Ayun. namamagang siko, normally po yan, anang pakpak ng kalapate. Coccidiosis po yan. Yun po yung isang pinakamatibay na sign na cocci po yung tumatama sa ibon at kung magagamot nyo mas maaga, mas madali. Ayan. Thank you po sa nagtanong, kaya nasagot natin. Doon sa mga, sir, may Yes, mga nakita ka bang tanong dyan sa ano, sa Madami Ayan, sir, sige, nagtatanong, sir. boss. Yeah. O mamili ka ng ano, Pero, pwede mo sagutin. isa sa katanungan Ako muna, natin sir. dito, Sir Victor. Sir Jason, Sige, sir. kailan ba ang pagpo-force fly sa kalapate kapag ba kapag ba nagko-kondisyon? So, ang tanong niya dito is force flying. So, force flying, ina-apply ko yan sa ibon pagka gusto kong bumilis yung mga alaga kong kalapate. Lalong-lalo na pagka sumasali ako sa mga fan race, yan, nagpo-force flying talaga ako. So, pino-force play ko sila, kailangan, pagka pinakawalan ko sila ng, kung mapapansin nyo yung lookman ko, although kilala na ng iba yon si Nogi, talagang maitim na yon. Talagang pagka sinabi kong 1 oras or 2 oras ka dyan sa bubong na nakapayong para, or ang ginagawa ko kasi yung lobo, so nilalagyan ko ng sinulid yon tali, para ma-force fly ko yung kalapate. So, gradual lang ang pag-force flying. Huwag po natin bibiglain para hindi maano yung muscle ng kalapate natin. So, start tayo by 45 minutes. The next 3 days, pagka kaya na nila yung 45 minutes, 1 hour. After 3 days again, pataas lang ng pataas. Hanggang sa ma-meet mo yung gusto mo. Hanggang 2 oras, okay na. Pero minsan di natin may iwasan, yun nga, may mga pigeon puncher, ang sabi, 2 oras daw nawawala yung kalapate nila, baka nakadapo. Di ba? So, Pag hindi mo nakikita, delikado yun. Oo, kailangan humanap ka ng mataas na area para makita mo kung talaga nag-i-ensayo ba ng tama yung kalapate mo. So, kung wala ka talagang, kung hindi ka makapag-first time, minsan kasi number 1, hindi natin magawa yung pagpo-first time loft location eh. Minsan sobrang lalim din ng loft, hindi nila magawa yung tamang pagpo-first flying sa ating mga alaga. So, ang tanong, kailan ang pagpo-first flying? Pag ang loading mo is Friday, kung saan club ka naglalaro, nagpo-force fly ako Wednesday and Thursday. Ayan, so pinaiikot ko yan, 1.5 to 2 hours dapat naglo-loft fly yung kalapate. Pero mas okay sa akin, binabiyahe ko na lang eh. Ako totoo lang, yung pag-first flying, kesa i-first fly ko sila dito sa loft, ibinabiyahe ko na lang. So, pabiyahe ako ng San Leonardo, Nueva Ecija. So, doon ko nalang pinakakawalan yung kalapate. At the same time, yun nga, nade-develop pa ng gusto yung homing instinct ng ibon, preparation para sa karera. So, yun nga, every time bibitawan mo ang isang ibon sa isang location, meron siyang bagong daan na matututunan. Yan po ang tandaan yung mga kalapatids. Sa araw-araw yung siyang binibitawan sa isang location, meron siyang araw-araw na natututunan na bagong daan or mas mabilis na way para makauwi sa loop niyo. So, yun yung breaking point. Totoo na naman yan ayun, sir. Ano ba po? Yung tanong ko kanina, kung meron kang Wednesday, Thursday na training or force fly ng Wednesday, Thursday, Friday, ano ginagawa ko? Loading day. Umaga. Pag Friday, low play lang ako ng morning, then rest na yun. Wala nang ikot sa hapon. Wala nang hapon, no? Wala na. Pahinga na. Kasi, Sir Victor, tapatin kita, may experience ako. Last lap na lang complete clocking yung ibon sa PHA. So last lap na lang, ikakarga na lang ng apari. Hapon, nag-low play ako, nawala pa yung ibon. Na-disgrasya. So, di ba? Minsan di natin may iwasan talaga. Oo. Nasugatan yung ulo mo, kakakamot. Ay, wala, hindi ako makatulog noong time na yon. Di ba? Siya yung contender kong kalapati nun.
Iloload mo na lang for last lap dahil sa low flying lang sa hapon na wala pa yung ibon. Wala, alam mo yung Yes, sir. tabang na tabang ka mag-abang. Oo nga. Meron tayong another Ikaw. question from Alcantara Jupiter. Pag busy po ba sa work, Alcantara. maalis ng umaga at umuwi ng gabi? Yan. Pwede po ba magpakain once a day or dapat twice? Also, sa sitwasyong overfeeding po ba, hindi advisable para makompensate kasi once lang magpakain? Oo. Ginagawa mo So, ba yan, sa Sir question, Jason? ay hindi eh. Kasi ako twice talaga ako, 3 times pa nga ako minsan magpakan sa ibon ko eh. Kung may work siya, syempre hindi natin may iwasan talaga. May mga puncher na talagang nagtatrabaho para masustain yung needs ng Hmm. ng mga alaga rin nila. Pero kung meron siya mapapakisuyuan para man lang mapakain yung ibon, ng Hmm. merienda, tsaka sa hapunan, mas okay. Huwag mong bibiglain yung ibon na dahil papasok ka sa work mo, bibigyan mo na kaagad yung todong feeds mo. So, hindi rin Oo. maganda po sa ibon yon. Yan. For me, Actually, sir, hindi maganda yon. sa feeding, diyan tayo pinakamaraming pagkakaiba. Kada sa lahat ng interview ko, sa mga kwentuhan na sa club, sa mga loading station, yung aspect ng feeding, tsaka yung Mhm. feeds, yan ang Yes. pinaka malawak yung pagkakaiba ng lahat ng fancier. Wala talagang pareho. Like Mhm. ako, sir. Ito, matagal ko nang naisi-share. An Isang beses lang ako magpatoka sa isang araw. Meron ho akong mga dahilan at meron akong mga gustong nagiging effect doon sa ganong sistema. Kaya hindi ko yan. niniiwan yun dahil doon ako nananalo. Mm. Tapos yung iba, twice a day, like sila sa Jason o nagtatrice pa siya. Meron pa ako narinig Mm. si Sir Manny Zamora. 6 times Yes, a sir, day. money. Oh. Magpakain, oo. Talagang iba-iba tayo. Ngayon, kung gusto nyong malaman, i-share ko sa inyo bakit isang beses lang ako magpakain sa isang araw. Isang dahilan po doon, discipline. Yes. Ngayon, pag nagpakain ako ng 9 o'clock or 10 o'clock sa umaga at merong hindi pumasok, bukas nakakain yun. Hindi Hindi, ho ako ginagawa ko yan. nagpapalit. Nag-aalala Ginagawa na ko yan, Sir Victor. na hindi sila kakain. Kailangan talaga yun sa disiplina, di ba, sir? Oo, Oh. disiplinahin Kung mo. hindi Hindi sila pwedeng kumain sila ngayon, masusunod. bukas na sila kakain. Hindi katulad ng meron akong hapon na feeding, merong ibon na matututunan yun. Mapapansin ninyo, hindi siya papasok na umaga, hapon na siya papasok kasi may pagkain naman sa hapon. Magiging routine niya na yun. So siya, mismo, yung matigas ulo, 1 time a day lang kumakain, pero makikita niyo kondisyon niya. Almost the same nung 2 beses kumain. Pangalawa, ang quantity ng kunwari magpapakain ka ng 1 kilo sa umaga, 1 kilo sa hapon. So 2 kilo yung ginastos mo sa buong paghapon. Ngayon, Yes. sa akin, pinapakain ko 1 kilo at kalahati umaga lang. Nakatipid ako ng half kilo. Pero yun yung sakto lang talaga eh. Actually, may mga nakausap ako diyan kung binobotsog ko daw yung ibon para sa isang feeding. Sabi ko hindi. Meron akong certain quantity. Ang kwenta ko sir, 28 to 30 Opo. grams per pigeon per day. Kung Mm. kukwentahin niyo yan, kunwari meron kayong 28 birds, 28 28 grams o 30 grams na lang kunwari para sakto. Meron kayong 20 ibon times 30. 600 milligram. So, lagpas kalahating kilo. So, 500 kalahati, 600 plus isang guhit. Yung 20 birds nyo. Yun na yun. Yun na yung pagkain na yun. Kahit ano yan, sir, nababago lang yung timpla. Kunwari, ang basic ko kasi, sir, yung El Campeon na flyer mix. Pag Yes, yes. lumalayo ako, dadagdag ako ng fats. Tapos yung carbs ko, imbis na mais, yung carbomax yung ginagamit namin. So, doon lang ako nag-ano. Pero yung quantity, same pa din. Kung kunwari, nabawasan yung ibon ko from 30 birds, naging 20 na lang. Kukwentahin ko yun. Meron naman akong kiluhan doon sa atin. Para hindi ako sumusobra, hindi ako nagkukulang. Laging ganun yung
aking ano, at kung sa supplements, kasi tama yung sabi mo kanina, yung mga supplements natin, suporta yan. Hindi yan yung totoo ano, walang supplement na nakapagpapabilis. Di ba, sir? Yes, Walang yes. Pagka sinabi nga, painumin mo ng ganito at para bumili sa ibo mo, niloloko ka nun. Oo, walang ganon. O yan, sir, baka may nakita kang mga bagong tanong. Sana nasagot natin yung anong ni Alcantara. Ito, sa mga breeders po, O ilang sir, times ito sa breeder. Ilang times po ba sila dapat pakainin sa isang araw? Ako, during breeding, Sir Victor, sa question ni Sir Jeff Conlop, yung breeding na yung pinakamagastos para sa akin. Kung ilang beses, ako siguro, every time nakikita kong walang laman yung kainan ng breeder ko, lalong-lalo na pag nagsusubo sila, nilalagyan ko. Parang tao lang yan na pag umiyak, humingi ng gatas, kailangan may dede yung magulang. So para ma-maintain mong healthy kung gusto mong ma-maintain na healthy yung breeder mo at gusto mong makarami ng around sa kanila, huwag mong tipidin sa pagkain. So nag-a-add ako ng pellet sa feeds kung ano yung pinapakain ko yung breeder mix ko, inahaluan ko ng pellet. So, morning, bago kami bumaba ng loop, pag nagpakain ako sa morning, bago kami bumaba ng loopman ko, iiwanan ko ulit yan. Kasi, di natin may iwasan, yung mga inakay, from time to time, humihingi ng subo sa magulang yan eh. So, yung kinain nila ng breeder natin sa morning at isinubo nila sa inakay nila, kailangan din ng breeder na tumuka para sa kanila. Eh kung hindi ka mag-iiwan doon, kung ano yung tinuka nila para sa sarili sana nila, isusubo pa nila sa anak nila. So kung mapapansin nyo, maraming breeder, first round pa lang, dry na yung breeder. Yes, oo. Pwede naman mag-second round ulit, wala na. So, kung kaya mo, Sir Jeff Con, na 4 na beses pakainin yung breeder mo, mas okay, tambakan mo. Tama. So, dyan, kung 4 na beses, excuse me, meron kasing gumagawa, nag-e-extend ng ilaw. Para... Kasi minsan sa... Ay, ako hindi na nag-extend hindi na ako nag-extend ng ilaw during breeding. Kasi, unang-una kasi dito sa building, napakataas, ang hirap magkakit panaog eh. So, basta bago kami magpapakain ako ng 5 o'clock sa breeder, sa hapon So, pag nagpakain ng 5 o'clock sa breeder ko at naubos na, nagsubo na sa inakay, bago ulit kami bumaba ng lockman ko or lock partner ko, lalagyan ulit namin nun. Tatambakan ulit namin. Kasi minsan sa gabi talaga, may humihingi pa rin talaga ng subo yung mga inakay eh. Saka may kita mo kagad yung quality ng inakay mo. Pagka hindi tinikit sa patoka. Hindi ko alam kung saan ginagawa mo to. Sa mga supplements, vitamins and minerals, especially grits. Sa breeding time, dyan ako bumubuhos. Kasi yan yung parang, dyan ka nagtatanim dyan mo bubuo yung buong kalapati. So anything na magkukulang dun sa breeding, especially dyan sa stage niya na yan, from hatching hanggang sa mag-wing, yung ibon, very critical yan. Pag hindi mo sila nabigyan ng tama o sapat, medyo wala na, medyo alangan ka na. Boss. Delikado ka kailangan, sa karera mo. Yan. Kailangan, healthy yung breeding mo. Kasi pag hindi healthy yung breeding mo, kawawa naman yung ililipad natin. Hindi healthy. Di ba? Tapos so, yan, ako nakwenta ko rin doon sa pagpapatoka, yung speaking na sinabi mong 4 na beses. Nung kinuwenta ko yan, sir, yung normal nilang patoka, pag kinuwenta mo, more than times 4 ang binibigay mo sa kalapate, especially pag may inakay. Kunwari, nagbibigay ka ng 1/4 sa dalawang pares, 1/4 sa dalawang pares. Pag yan, may inakay na, especially do sa after first week,
hanggang sa bago sila mawalay. Ang Opo. binibigay mo niyang pagkain, times 4 ng normal na binibigay. So talagang isa sa dahilan niyan bakit pinakamagastos yung breeding. Yes, Bukod pa nga yes, doon, opo. dahil sa breeding mo dapat ibinibigay lahat ng mga dapat na kailangan ng ibon like minerals, vitamins, probiotics. Andyan yan eh. Yan. Kailangan talaga na yung ibon mabuo. Ang hirap i-explain. Ano ba mga word yung pwede nating kasi parang bata, mga baby. Kung hindi natin magbibigay ng tamang supplement, ng tamang nutrisyon na lang, sir. Sa Yes, mga tama. baby tao, hindi yan makakalakad ng mas mabilis o mas maganda kasi kulang yung calcium nila, di ba, sir? Tapos Yes, yung opo. balat Calcium nila deficiency. kasi kulang sa mga nutrients. Ganon din ho sa kalapate. Especially, actually malaking bagay yung sa atin dapat talagang matutukan dahil hindi lang po sila basta-basta hayop na ating mga pets. Mga Opo. atleta po yung dinidevelop na ito. Bigay mo yung mga dapat. Sir, hello. Naputol ba ako? Sige po, Sir Victor. Go. Okay, medyo naputol lang. Pero okay lang po. Ayan, shoutout kay Honorio Richard from Denmark. May mga Ayun po. nanonood tayo from Denmark. Anong oras na ba Opo, dyan sa opo. Denmark? Ayan. May mga taga-ibang bansa pa. Illustration, boys. Eto, superstition sa loading stations. May mga humakbang over sa T-box mo. Tapos sabi, bumalik daw kasi bad luck. May nakita ako May humak. na dragon fruit na nakakabit sa T-box. Meron ba kayo na lucky item na dinadala for good luck? Yun, galing ulit kay kay Alcantara Jupiter. Yung mga superstition daw sa loading station. Actually, ako sir, marami na akong na-witness na ganyan, no? One time nga, ako pa yung nakahakbang doon sa T-box. Pero, nagalit. yung yung T-box ko naman, nahahakbakan, hindi na, wala, okay lang naman. Kasi minsan din natin may iwasan, Kung meron ganung paniniwala yung ibang mga fancier, so i-respect natin yan. Kasi yun yung sa kanila eh. So gusto nilang mag-abide doon sa superstition na yun, ayan mo sila. Ngayon, kung ikaw hindi ka naniniwala, para hindi naman mag-conflict yung sundan mo na lang kung ano yung talagang culture ng club. Kasi ako, yes, hindi ako naniniwala sa superstition. Pero silang naniniwala, I respect them. So, hindi ko aakbangan yung mga T-box nila. So, iikot ako. Pero ako naman nga, hindi naniniwala. So, kahit mahakbangan nila yun, wala rin din sa akin. Pero dahil naniniwala nga yung iba, yung ibang mga fancier, normal na umiiwas doon sa mga T-box para hindi nga mahakbangan. Ayan. Meron ako nakakita, nag-away pa dyan. Tinakbangan. From SFR, ayan. So, Ferdinand Esplana. Saka binabati ko yung kumpare ko dyan sa Tugigarawa. Congrats kay Rodel Yamson, yan. So, sa bagong panganak, bagong first baby niya, ayan. Saka, Boss Victor, pakilala ko lang, may sarili akong club sa may Tugigaraw, yung R2FC. So, sinimulan namin yung last year, bali ang namamalakad ngayon is si Mr. Jong De Asis. Ayan. So, yung mga taga R2FC, mga taga Tugigaraw na nanonood dyan. Yan. Hello, mga kalapatid. Kaila Tomini Morales. Team NHPC, Balintawak. Hello po. Good morning kay Sir Manny Zamora. Sabi ni Honorio, sa Denmark daw ay 5:12 a.m. Gising na siya. Wala. Kaya, nasa Denmark eh. Ito. Wala pa akong YB. Ayan.
Commander Sir Victor, Hunyango. naririnig niya ako? Hello. Dinig kita, sir. Nawala tayo. Merong sabi ni Commander Hunyango, good morning, sir. Nawala yung sounds. Ah, Hindi ko na as- naririnig sila, Sir Victor. Kaya mo na As ko lang, sir, if dapat full pack na tayo sa breeding. More Sir vitamins. Victor, and- nawala ako. Hindi ko kayo naririnig. Ayan, tuloy lang natin, sir. Nakikita kita. Hindi ko alam kung sino sa atin yung Hello. nagkakaroon ng interruption sa net, no? Kung ikaw o ako. Ayun, sabi, full pack na daw ba yung dapat? Kaya katulad nung nabanggit ko kanina, no, sa breeding, kung kayo tatanungin, kunwari, makita niyo yung inakay niyo, lumalaki, hindi sapat yung nutrition, hindi tama yung progress, wala sa timing yung saktong size niya, papayag ba kayo na yun yung sisingsingan nyo, yun yung ikakarera nyo? Hindi, di ba syempre? Sabi nga naman ni Sir Mike Alcantara, kung diskumpiyado ka na, nag-aalangan ka na, ikaw mismo may doubt na hindi maganda yung inakay na yun, ay wag mo nang ituloy ikakarera. Kasi marami ka pang idadagdag na kasayangan. Ibig sabihin, marami ka pang sasayangin. Time, pagod, o pera. Yun marami pa po eh. Kaya kami, yung iba, ako, na-advise natin, no, kung magbibigay kayo ng mga supplements, minerals, vitamins, mga extra mga source ng nutrients, sa breeding po, yan, napakaganda na ibigay niya sa breeding. Especially doon sa time na nagre-rear yung magulang, nagsusubo yung magulang doon sa inakay. Dahil po, alam naman natin, hindi katulad niya ng manok. Ang manok, pagkapisa sa itlog, kumakain na agad yung sisiw. Sa atin, hindi. Umaasa po sila na manggagaling sa magulang yung ibibigay sa kanilang pagkain. So, kahit anong ibigay sa kanila ng magulang nila, yun lang yung matatanggap nila. So, di ba, meron tayong pigeon milk sa first week. Yung pigeon milk, given na po yun po yung pinaka-nutritious nilang pagkain na matatanggap. After po nun, mawawala yun. Ang makukuha nilang pagkain, kung ano po yung kinain ng kanilang magulang, yun lang din po yung makukuha nila. So, might as well, ibigay niyo yung tama at mga sapat na nutrients doon sa kinakain ng magulang para matanggap nila yung mga sapat din na nutrients para sa pag-develop ng kanilang katawan, especially yung kanilang, sa akin, napaka-importante, yung structure, yung bone structure, tsaka yung muscle. Yan po yung ano. Tapos sunod na rin po dyan, makikita nyo naman, pag maganda yung development ng buto at muscle, kasunod na rin po, dun yung kanilang balahibo ay napakaganda. Yan. Good morning po kay Mel Goddess Hayagan. Nawala po si Sir Jason. Sir Jason, balikan na lang po dun sa backstage. Tapos ipapasok ko na lang po ulit ng ating admin para makita ka namin po dito ulit sa ating screen. Ayan. Ano po ang benefits ng acid pack at paano gamitin para sa mga kalapati na nagtatanong? Ayun, sir. Alam ko yan. Product ni Sir Jason, no? Yung acid pack. Nandun na po yung pangalan, acid pack. Actually, habang wala po si Sir Jason, ang alam ko po na benefits ng acid pack, yung mismong acid. Pag iyon pong ating drinking water sa kalapate ay na-acidify natin, diyan na po natin naiiwasan yung mga pagtubo ng mga protozoa like canker and oxy, yung mga hexa, yan po, yung mga tatlong protozoal at yung mga ibang mga bakterya na hindi po nabubuhay sa acidic environment. So, yun po yung unang benefit ng mga acidifiers ng tubig, like apple cider, yung suka, mayroong mga organic vinegar na tinatawag. Yan po yun. Ako, gumagamit po ako. Ang ginagamit ko po yung
meron po kaming dinidevelop na bagong probiotic sa excellence. Yun na po yung acidifier namin at the same time, yun din po yung aming probiotic. Speaking of probiotic, second benefit po ng mga acid para sa tubig like acid pack is yung digestion nila. So, mas mataas yung acidity ng tubig na ininom ng kalapate, mas maganda yung magiging tunaw ng pagkain. So, isang magandang bagay ulit yan na makikita nyo magbe-benefit yung kalapate nyo pag yung tubig na iniinom nila ay acidified. Yan. Sana po nakatulong ako sa inyo. Wala pa rin si Sir Jason. Maraming salamat po, Sir Victor, sa info. More power po sa Excellence Rock na mabuhay po. Thank you, Sir Commander Hunyango. Ayun, ito, boss, ano po gamot sa wet canker? Iisa po ang gamot sa wet canker. It's either yung normal na ano to, yung parang cheesy na canker o yung wet na walang namumuo pero yung laway niya amoy canker din. Ang gamit po natin diyan yung ating canker na metronidazole po yung kanyang generic name. Metronidazole po yung ginagamit natin dahil yan lang din po yung family ng gamot na nakakagamot sa mga protozoal. Nandiyan din po yung kung ang gamit natin yung metronidazole, may pamilya po yan, yung pronidazole, yung carnidazole. Isang family po yan, pero kaya po nagkakaroon ng mga kapatid yung mga generic name na yan dahil po sa tinatawag nilang resistance. So, kaya po dumadami yung mga pangalan. Pero yung isa pong pamilya, isa po yung ginagawa niya. Para maiwasan po, yan, yung cancer. Isa po yun, doon sa maganda epekto ng acid pack o yung mga acidifier sa tubig. Pag meron po kayo ng madalas sa tubig, hindi acidic po yung environment, wala pong cancer na mabubuhay doon. Kaya hindi po magkaka-cancer ang ibon nyo. Saan po nagmula yung mga white dot sa bibig? Mga ng ibon, hindi po natatanggal. Hindi gaya ng cancer. Hindi, kasi po yung mga white dots sa bibig, hindi po sila cancer. Sila po ay mga nasa family ng fungi. So, hindi po yun yung tamang gamot doon. Ang alam ko po ay nasa family po yan ng mga chlamydia sa pigeon. So, hanapin po natin yung gamot dyan. Sir Ian, saan na yan? Sir Ian, or Sir Jason, asan ka na? Sagutin muna natin itong ibang mga tanong. Doxycycline para saan po? Doxycycline po yung ang sangkap ng ating Doxy Plus. Yan po yung ginagamit natin sa sipon o sa one-eye cold. Yan din po, ginagamit ko rin po yung pang flushing before training and before breeding. Kay Sir Mark John Barry Jordan, ano po pinaka-best na eye drop pang one-eye cold? Pinaka-best na eye drop sa one-eye cold is yung dexamethasone. Kaya lang po, pag binigay nyo sila ng dexamethasone, parang minamaskarahan nyo lang po yung totoong sakit. So, maaring mawala yung maganang mata, pero hindi po nawawala yung sakit. Pinaka-best po dyan, gamutin din po yung totoong sakit. Like, gamitan po ng doxycycline o yung Amtil o yung amoxicillin. Ano ang maganda ipainom? Mahina kumain. Bigyan niyo po ng probiotics, sir. Kung yan po ay may sakit na at ayaw kumain, tas puro tubig,
magsisimula at watch out for signs ng mga salmonella. Yan. Yan po yung mga magiging sakit na. Tepok, ano po, sangkap. Ang Tepox po ay sulfametazine, mga sulfa drugs po yan, tsaka yung mga trimethoprim, mga antibiotic din. So yung anti-protozoal tsaka antibiotic magkasama po sa isang tumor. Yan din po yung nire-recommend natin pag nakita niyo yung sa wall ko, merong mga nanghihingi po ng advice na tungkol sa kalapatan nila, yan po yung recommend natin. And within a week, magagaling na po yung ibon niya, yung mga basang dumi, ay tuyo na, bubuo na po yung mga tae. Yan. Sir Victor, bigyan nyo naman kami ng advice tungkol sa adeno kung paano maiwasan. Ayan, magandang topic to. Actually, sir, yung adeno or i-generalize natin, lahat po ng virus kasi walang gamot. So, dahil wala pong gamot ang virus, wala tayong magagawa kundi antayin lumipas at yung immune system natin ang tumalo doon sa sakit. Ngayon, ang kailangan natin i-watch out, yung mga secondary infection, pag nandyan na yung adeno or atras tayo ulit. Kung meron po kayong alam na mabibilan ng vaccine against adeno, yun po ang pinaka-best protection. Bumili tayo ng vaccine, ibigay natin sa ibon para maiwas na sila magkaroon ng adeno. Ngayon, forward tayo ulit. Kung nandyan na po yung adeno, wala ho kayong magagawa kung hindi gamutin yung mga secondary infection. Ano po ba yung mga secondary infection? Kasi yung adeno virus ay titirahin niya, kumbaga, yung sa excuse my word, titirahin niya yung mga internals ng ibon. So lahat ng nandun sa loob, damay-damay. So ang mga secondary infection, lahat ng pwede mong isiping sakit, pwedeng mangyari. Pwedeng magka-cancer yan. Pwedeng magkaroon ng respiratory disease. Pwedeng magkaroon ng salmonella. Yun po yung kasunod pag nagkaroon ng adeno. So, doon ang tutulungan po natin or ang susupitin natin yung mga secondary. Hindi po yung mismong adenovirus. Kasi yung adenovirus, wala tayong magagawa dyan. Kung hindi, palipasin nga po at yung immune system mismo ng kalapate ang mag-survive sa kanya o tumalo sa kanya. So, para maiwasan natin yung mga secondary infections, tulad na sabi ko, cancer, respiratory, tsaka salmonella. So, yung salmonella, tsaka yung respiratory, antibiotics po yung gamot doon. Ngayon, yung cancer, anti-protozoal. Pwede nyo pong gamutin niya ng sabay-sabay. Actually, ang ginagamit ko dyan, kakabanggit ko lang kanina, Tepox. Doon po sa Tepox, nasakop niya po yung kabuuan ng lahat ng possible na maging sakit, secondary infection ng ibon after niya magkaroon ng adeno. Kaya yun po yung ginagamot natin dyan. Sana po ay nakatulong ako sa inyo. Guys, Gilbert Tan, Sir Gilbert Tan. Follow-up question. White dots. Okay lang po bang gawing breeder? Yung may mga white dots, baksoy. Sir, wag na ho. Anything sa breeder nyo na merong kahit mild infection o merong kahit konting kahinaan bago nyo i-breed, huwag nyo na pong i-breed. Magsasayang lang ho kayo ng pera, panahon. Ayun, Sir Jason, welcome back. Ayan, wala kang sir. Wala kang sounds. Ayan, di kita naririnig, sir. Diyan po,
Pakinggan mo ako, narinig mo, Sir Jay. Wala, sir. Wala, sir. Walang sounds. Ano po ang sintomas ng adenovirus? Yung adenovirus, para din pong malapit po siya doon sa mga symptoms ng salmonella actually, ng paratyphoid. Nagbabasa tae, yung dumi, medyo kulay green, yung dumi. Tapos, kadalasan po ito, medyo bothering to, pag nakakita po kayo ng mga sudden deaths. Meron pong bigla na lang na namamatay within 1 to 2 days nang ma-discover nyo na parang merong sakit yung kalapate nyo. Ayun po, pag ganun kabilis po yung siguro, po yun, talagang adenovirus yun. Hello, Sir Jason. May audio na? Wala pa rin, sir eh. Hindi pa rin narinig. Ayan. Sir Ian, paki-check nga po yung ating pasensya na po kayo sa mga interruption natin sa internet. Hindi ko alam kung anong mga nagiging dahilan yan eh. Hello sir, wala. Pag sir, pag tinanggal nyo yung headset, subukan nyo nga sir. Wala rin eh. Lumipat ka na sir ng lugar Phone lang ba? Ha? Phone lang. Saan po nakakabili ng Tepox? Sa poultry supply po, sir. Ano po yan? Gawa po ng Excellence. Kulay green yung sachet. Pang manok po yan. Pero sundin nyo lang po yung dosage na nakalagay dun sa label. At sakto rin po yan para sa dosage ng kalapate. Dahil kung susuriin nyo naman po yung dosage na yun, kung gaano po karaming uminom yung manok, ganun po naka-design yung dosage nun. Ngayon, sa kalapate, ganun din po yun. So, hindi naman po iinom ang kalapate na sindami ng iniinom ng manok. So, sumasakto lang din po yung dosage niya. Hello, Sir Paco. Sir Neil, kamusta? Nabalita sa Pigeon Racing tsaka sa Showbiz. Ayan, Sir Goody Valencia, salamat po sa contribution ng webinar na Excellence sa mga fancier tulad namin. Thank you, Sir Goody. Ayun naman po yung main goal natin sa webinar ng Excellence Rockdab, no? Para po ma-share po natin yung mga winning ways, yung mga yung mga techniques nila, yan si Sir Jason, yung mga naon natin mga guests na mga talaga naman pong yung kanilang mga winnings ay mahirap naman po talaga pantayan. Hello, Sir Jason. Bakit wala pa rin, sir? Wala ka pa rin audio. Iyan. Sir, sa ano daw niya, sir? Sir Jason. Baka daw po yung wireless headset nyo
Naka-Bluetooth. Ayun. Sa phone settings, sir, baka pwede nyo maiayos pa. Cyril Law, first time ko nakakapanood ng live Q&A tungkol sa kalapate mga gamot. Buti naman sa tagal ko nagkakalapate. Hello, yan. Antabayanan nyo po, every Friday, 10 a.m. po ang regular schedule ng ating Excellence Rock Dog webinar. Patuloy po tayong hahanap ng mga guest, mga winning bloodlines ng ating mga winning people, mga fanciers po na nananalo sa iba't ibang mga clubs, especially doon sa mga big clubs dito sa atin. Sa Metro Manila, dyan po yung PHA. Sa katapusan po ng buwan, after next week, sa October 30, taga MMFC naman po yung ating magiging guest. Hindi ko muna po sasabihin, kaya na lang po manghula o mag-isip kung sino po sa mga taga MMFC. Ang tingin nyo po ay mag-guest dito sa ating Excellence Rock Club webinar. Ayan, pa-shoutout po kay Miracle Love. So habang inaantay po natin makabalik si Sir Jason, basahin ko muna yung mga shoutout kay Chris Silvestre Cruz. Idol, anong maganda ibigay na supplements sa mga inakay para bumulas po? Ano yung bumulas? Siguro parang bumuka, lumaki, ganyan. Supplements, kapag breeding po, madalas ko pong ginagamit dyan. Ang ating Power Wings ay thrice a week. Yung ating Decal ay thrice a week din ho. Yan. Sinisigurado po natin yung kanilang pagsuplemento sa calcium, sa D3, tsaka sa phosphorus. Kompleto. Dahil yan po yung critical stage na kailangan ng mga inakay ng mga suplementong ganyan. Nababaon tayo. Shoutout po kay Pancho Bilyote Junal. Si Jonel Moneda. Si Miracle Love. Ayan, si Paco ulit. Nakita ko ulit si Paco. Ayan, Madonna Princess Pascua. Pasensya na daw po. Wala siyang audio. Hindi siya makapasok. Oo nga, ano kaya nangyari doon kay Sir Jason, baka pwedeng ano ba yun? Gamit ka ng ibang cellphone or laptop, tapos yung link na sinend ko sa'yo, pasok ka ulit doon, tapos makikita ka na ulit ng admin, pasok tayo ulit dito sa site. Yan, si Master Pipoy Panganiban Bote. Good morning. Yan, maganda yan. Keep it up mga boss. Shout out from Taguig City, si Cyril Love kanina. So, mga idol, babawi ako. Sorry, hindi ako makapasok sa broadcast. Yan, si Jason. Gamit niya po yung account ni Madonna Princess Pascua. Yan. Yan. Kung hindi na po makakapasok si in behalf of Jason Bonakid, Kaunan, maraming salamat doon sa mga lahat po ng nag-aabang, nanonood ng ating webinar. At dito po sa ating webinar, mapapansin nyo, wala naman po talaga tayong ibang ginagawang contribution kung di po mag-share ng mga opinion, especially ng ating mga guest, dahil yung kanilang mga paraan ay mga nanalo na, kumbaga. So, maaaring, kaya po tayo nag-guest ng iba't iba dahil iba-iba ho ang pamamaraan ng iba't ibang mga fancier. So, sa paraang ganito, marami tayong naririnig na mga techniques, marami tayong naririnig na methods, at marami tayong mga pagpipilian na mga bagay na pwedeng gawin sa ating mga ibon para ma-achieve natin yung mga gusto natin ma-achieve sa ating pag-iibon. Especially ngayon po, meron tayong pagkakataon to regroup dahil wala pa tayong karera. Ako, ina-advise ko po lahat na
mag-assess po tayo ng ating loob, pag-aralan natin kung saan tayo kukulang, saan po ba yung dapat natin bigyan ng atensyon. Kung matutuloy naman po yung ating mga training, pagkakataon na po natin na subukan yung ibang mga pamamaraan ng ibang mga fancier na nanalo na at baka sakali isa po doon sa inyo ay tumugma. At kung mapapansin nyo, panoorin nyo po yung ating mga naunang mga webinar, marami po doon mga bagay na nagtutugma. Ibig sabihin po, yung mga fancier na magkakaiba ang opinion sa iba't ibang bagay, yung mga tugma, sa tingin ko po yung mga tugma na pare-pareho sila na sinasabi, yun po yung talagang tama. Ayan. To be continue. Ayan. Dahil wala po hindi ang sabi po ni Sir Jason ay hindi po siya makapasok ulit dito sa ating site. Ako na po ang humihingi ng paumanhin at nagpapasalamat tayo kay Sir Jason. At tingin ko marami pang gustong isa si Bon. may mga sikreto pa tingin ko na kung kung napansin nyo sa mga sinasabi sa atin ni Sir Jason kanina, marami po doon ay hango doon sa libro ni Joe Rotondo. Si Joe Rotondo po ay nabuhay po sa Amerika hanggang noong 80s. Siya po yung nagsulat ng Cooler Red na book. At napakaganda po ng lahat ng mga sinasabi niya doon about breeding, about the training, racing. Lahat po may widowhood doon, may natural. Pwede niyo po siyang basahin, intindihin niyo pong maigi. Yan po, marami po doon makakatulong po sa inyo. At marami naman po doon sa libro na yon, sinasabi na rin po natin dito sa webinar. Yan. Sir, gaano ka-importante ang probiotics sa ating mga ibon? Ito pong probiotics ay lately lang po natin ginagamit sa pagkakalapate. No? At ang normal naman po na protein ng kalapate, wala naman po talaga tayong ginagamit ng probiotics or kung hindi po makikialam ang mga tao sa kalapate, wala silang makakuha. Pero nabubuhay pa rin sila. Tama po ba? Yun yung normal. Pero sa atin pong pagkakarera, isa po yan sa pinakamalaking na itutulong. Simula breeding po, simula breeding, simula training po, at especially sa racing, and especially dun sa digestive system po ng ibon. Dahil dyan po talaga nakaka-affect ng malaki yung pagbibigay natin ng probiotics. At isa sa mga makikita nyo mga improvements sa ibon na umiinom ng probiotics yung mga secondary signs na hindi napapansin ng iba like better feathers, smooth, tsaka medyo kumakapal, tapos yung paglulugo nila medyo faster than normal, meron silang tinatawag na supermold, nagbabagsak ng buong balahibo, yung buong mukha. Tapos yung mga flights nila, nagdo-double yung tanggal. Minsan, 3 pa. Nakakita na ako niya sa loob ko. Tatlong flight yung halos magkakasunod na nilapilan. So, yun yung mga makikita nyo na importansya ng probiotics. Especially ngayon, sa modern time ng pigeon racing. Parang hindi na sapat kung magkakarera ko o lalaban ka sa industry nang ikaw hindi nagpo-probiotics kung lahat nagpo-probiotics na. So, advantage po yan. Speaking of probiotics, marami na po tayong available na probiotics sa market. No? Nandiyan din yung sa kaibigan natin, si Tulome. Hello, Tulome. Ayan, yan po yung mga ginagamit natin before, yung kaila Ferry, sa Antipolo, pareho pong Ariel kasi yung pangalan nun. Si Ariel Ferry, tsaka si Ariel Salazar. Magandang umaga sa inyong dalawa. At marami pa pong ibang mga probiotic. Speaking of probiotic, dahil nabanggit ko yung kanila,
Ipapauna ko na ho, nabanggit ko na to before, na ang Excellence Rock Lab po ay nagde-develop din po ng probiotics. Ito pong probiotics na to ay pinormulate gamit ang science. Katulong po natin dyan si Dr. Jose Malyari na din po ng microbiology sa UST, no? Yan ang katulong natin nagde-develop niyan, na ito pong probiotics na to ay may 19 strains na specifically beneficial para sa kalapate. Na ito pong mga 19 strains na to ay synergistic, kumbaga nabubuhay sila ng magkakasama, hindi po sila nag-away-away. Kaya yung formulation na yung Dr. Malyari na yan ay actually ginamit ko na yan at napakaganda. Yan po yung antayin nyo na lang po na mai-release po natin tong probiotic na to sa public. Anytime soon po, sana po mai-release natin tong especially before magkarera, habang hindi pa nagkakarera. Ayan, promise, makikita nyo yung benefits ng ating bagong probiotic. Ayan. Good morning kay Jonathan Claveria, kaila Joel Macalino Lof, Michael Kuharaw. Ayan, sana mag-guest kayo ng mga taga Pampanga. Ayan. Pwede rin, sir. Pwede tayo mag-guest ng mga fancier na mga taga ibang lugar. Siyempre, open naman tayo for the whole Philippines. Kailangan ko lang po, sir, makausap yung mga tao at yung mga suggestions ng mga fancier doon sa lugar. Kung sino po yung dapat nating hingan ng secret. Yun. Kasi alam niyo naman po yun kung sino yung mga winner sa inyo or yung mga hindi pa nagsisiwalat ng kanilang mga sikreto sa magkakalapate. Yan po yung gusto natin makausap. Ayan. Medyo tumatagal na po tayo at tingin ko ay baka hindi na po makabalik si Sir Jason sa ating live dahil di po siya makapasok sa ating website, no? So hanggang dito na lang po yung ating webinar for this week. Maraming salamat po kay Sir Jason Bonakid Kauna. Sana po, sir, makausap ka namin ulit, no? Dahil alam ko marami ka pang gustong i-share. Or pwede tayo next week, sir, kung pag-usapan po natin, mamaya tawagan ko kayo. Pwede tayo magsabay doon sa isang tropa natin na mag-guest naman next week. Ayan. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusubaybay at sa lahat ng nanonood. Asahan niyo po dito sa atin sa Excellence Rock Lab webinar, pipilitin po natin na mag-share po tayo ng mga bagong sistema o yung mga sikreto ng ating mga guests. Palagian. Yan. Weekly po, maasahan niyo po kami every Friday, 10 o'clock ng umaga. Dito po sa page ng Excellence Rock Lab. Maraming salamat po at God bless you all.